Habang nakahiga nga ako at nag-iisip kung bakit ganoon na lang kinikilos ni Tita Lourdes, namalayan ko na lang ito na nakatabi na sa akin, sabay bulong na bumawi ka sa akin. Nagulat man ako ay naging para akong sunod-sunuran sa gusto niya dahil nais ko ding bumawi sa kanyang matinding performance na ginawa. Nagsimula nga akong magpakitang gilas sa kanya at sinimulang ipakita ang skills ng aking nalalaman. Kita ko naman at sa mga kinilos niya kung paano ko siya napaligayan ng gabing yun at maging matagumpay ang gabing yun na walang istorbo o abala na pumagitan sa amin. Halos nakailang araw din kami at kitang kita ko kung gaano kasabik si Tita Lourdes sa aming ginawa. Pagkatapos ay saglit namin pinag-usapan ang kung anong merong namamagitan sa amin. Na Jake, mangako ka ha? Walang makakaalam ng kung anong namamagitan sa atin ha? Saglit akong natahimik at napaisip dahil naawa din ako kay Tito Ramon dahil wala itong kaalam-alam sa ginagawa ng kanyang pangalawang asawa. Pero dahil ako naman ang involved dito ay mas pinili ko na lang manahimik dahil na rin sa gusto ko rin ang nangyayari sa amin. Pagkatapos nga ng usapang yun, ay muling sinimulan namin ang walang kasawa-sawang nagaganap na lalo pang nagpainit sa aming dalawa. Pagtapos ng tagpong yun ay bumalik na si Tita Lourdes sa kanilang kwarto at nagpaiwan pa ang pampaong halik mula sa aking labi at bigas sa aking alaga na tila lumpay na sa magdamag na labanan. Kinabukasan ay maaga ako nagising. Kahit pagod, ay tila ganado ako sa umaga. Inahanda ang almusal ng aming tatlo at sabay-sabay kaming kumain. Nakwento naman ni Tita Lourdes na dadalaw ang kanyang nakababatang kapatid ng araw na yun. Kaya maaga ding nag-asikaso si Tita upang mamalengke. Kaya nagpasama na din siya sa akin upang may mga tagabuhat ng kanyang pinamili. Inabot na rin kami ng ilang oras dahil sa dami ng tao sa palengke. Pag uwi namin ng bahay ay naroon na ang nakababatang kapatid ni Tita Lourdes at halos kaedaran ko lang ito. Ngunit mas maganda ang apil nito kaysa sa aking tita na tila taon din ang agwat ng kanilang edad. Pasimple akong nangiti at may kung anong sumagi sa aking utak. May mga tanong sa aking utak na kapilyuhan. Hays, magkasing sarap din kaya sila ni Tita Lourdes? Mga tanong sa aking isip habang nakatitig sa kanilang magkapatid. Napansin naman ito ni Tita Lourdes at tumitig ito na tila alam ang nasa isip ko kaya sumimangot ito. Kaya mas minabuti ko na lang na umalis ng sala at magtungo sa kusina at tignan kung anong magagawa ko dito. Ngunit ang di ko alam at namalayan ay sumunod pala si Tito Lourdes sa akin at sabay nakma sa aking alaga. At may bantang ibinulong sa akin. Subukan mong taluhin ng kapatid ko. Di mo na magagamit to. Di na ako nakasagot dahil sa piga ng kanyang ginawa sa aking alaga. Hindi po, wika ko lang. Sabay tawa na lang ito dahil sa naging reaksyon ko. Maya-maya pa ay sumunod pala si Rika, kapatid ni Tita, upang kumuha ng tubig. Sabay pa birong nagsabi kay Tita na, "Wow ate, ang gwapo pala ng ampon mo dito ha. Di mo sinasabi habang nakatingin sa akin." Nangiti na lang ako. Sabay sang-ayon naman si Tita Lourdes. Hindi ko alam ang kikilos ko ng oras na yun dahil alam kong magagalit si Tita Lourdes kapag masyado akong lumapit kay Rika. Subalit makulit si Rika at ramdam ko na tipo rin ako nito. Hindi ako tinantanan at tinanong ako kung meron na ba akong nobya. Napatingin muna ako kay Tita Lourdes bago sumagot. Wala pa. Sa isip ko yung ganyan, gusto ko muna makapagtapos. Yun lang na isagot ko. Ngunit makulit si Rika. Pwede namang pagsabayin para meron kang inspirasyon, di ba ate? Nanghihingi siya ng suporta sa kanyang nakatatandang kapatid. Walang pagtutol naman itong sumagot na nakangiti. Ngunit alam kong ibig pahiwatig nito. Sinaway na rin siya ni Tita Lourdes at sinabing magbihis na muna at maganda na ng tanghalian. Tinulungan naman siya ni May sa kusina
habang ako naman ay nagtungo sa kwarto upang magpalit ng damit dahil sa galing nga kami ng palengke at natuyo na rin ang pawis ang aking damit dahil sa aking binuhat na pinamili. Habang nagbibihis ako ay sumunod pala sa akin si Rika at pwesto ito sa aking likuran habang hinimas ang aking likod at binubulong kung wala pa daw ba akong karanasan. Sa bigla ko ay naatrasan ako dahilan para mabangga ko siya. Nasaktan ko siya sa tagpo na yun kaya panahingi ko ng sorry. Ngunit iba ang nais niya para mapatawad niya ako. Lumabas naman kami ng kwarto habang ako ay hindi mapakali dahil kumpirmado na tipo rin ako ng kapatid ni Ate Lourdes. Habang kumakain kami ay di ako mapakali dahil may paang gumagabang sa aking hita. Dahilan para mas lalo akong mag-init kahit gutom pa ako ay tinapos ko ng aking pagkain dahil hindi na ako mapakali sa ginagawa sa akin. Sobra na akong nag-iinit at gustong gusto nang lumabas ng laba mula sa aking bulkan. Kaya nagtungo na ako sa aking kwarto upang labas ang lahat ng sama ng loob ng aking alaga. Ilang saglit pa ay sumunod si Tita Lourdes upang tulungan daw ako. Nakumpirma ko na siya ang may-ari ng mga paa na hindi mapakali. Agad dinakma ni Tita Lourdes ang aking alaga at agad sinubsob ang sarili na walang pagdadalawang isip. Parang di galing sa kainan si Tita dahil sa tila gutom na ito sa kanyang pinaghihimagas. Di naman nagtagal ay lumabas agad ang aking sama ng loob na lahat sinalo ng bibig ni Tita. Wala siyang sinayang na patak dahil tila nasa kagipitan ito at ayaw nang may nasasayang. Pagkatapos ay nag-ayos na ito ng sarili at nagpaalam na upang balikan ang kanyang mga kasama sa mesa. Di naman ako makapaniwala sa aking sitwasyon dahil sa mayroong anghel na handa magpaligaya sa akin sa tuwing aabutan ako ng kagipitan. Maya-maya pa ay pumasok naman si Rika at sinabing nakita niya ang lahat ng ginawa namin ni Tita Lourdes. Namutla ako at di alam ang isasagot, lalo na naabutan niya ako na hindi na makakamove on sa ginawa ng kanyang ate. Napatayo ako bigla at di nakaimik sa mga sinabi niya. Di ko alam ang gagawin ko, ngunit sinabi naman niya na huwag mag-alala dahil hindi ito makakalabas kung maging siya ay pagbibigyan ng gaya ng ginawa ng kanyang Ate Lourdes. Hindi ko alam kung paano sasang-ayon sa sinabi niya, ngunit may saya sa aking isipan na kanina lang aking iniisip ito, ngunit ngayon nasa harap ko na at nais na gawin ang ginawa ng kanyang Ate Lourdes.